Hi guys! For today's video, ay gagawa tayo ng pickle radish or radish pickles. So, bahala na kayo kung anong prefer nyo. So, ayan guys. So, na-prepare ko na yung radish guys. So sobrang dami ng binalatan ko. Kasi yung radish na ginawa ko is yung mga yung native siya guys. Yung maliliit lang siya. Dito sa Taiwan kasi merong dalawang klase ng radish. Meron yung mga malalaki, as in malalaki siya. Yun, at ito naman guys is yung maliliit. Yun nga yung native lang siya. So ito native ang ginawa ko. So napakaliliit niya guys. So trabaho siyang balatan kasi marami siya. So binalatan ko na siya. And then hiwa-hiwa ko na siya dyan guys. So ito, after ko siyang hiwa is nilamas ko siya. Lalamasin natin siya ng asin. And then, ibabad ko siya for overnight. So, ayan, tingnan nyo guys. Ang dami kong, ayan lang siya, ganyan lang siya kaliliit. So, eto na yung ating medyo matrabaho siya. Ibabad na siya for overnight. Hindi na natin ito na siya tayo kinuha ng video. Ayan yung tubig niya. So, tingnan nyo guys, so, matubig alisin siya. natin yan. So, meron tayo dito sugar and suka. Kasi, bawang. And, para na excess water yung sili doon sa likod. So, ayan na siya. Pipigaan natin ito guys. Labanos. Para matanggal yung mga excess water niya. So, ayan na Let's siya. do it. Overnight natin siya. Yung tubig niya. Suka. Kasi inasinan, nilamas natin siya ng asin and then marinate natin siya for overnight. So tingnan nyo guys, sobrang kunat na nung Radish. ating labanos. Chili. So pipigaan natin yung binabad natin siya sa asin. Then pipigaan natin, then hugasan natin siya ng konti para mawala yung alat niya. So and then gagawa tayo ng mixture. Ang mixture natin is yung suka, asukal, and asukal lang guys pala. Sorry. Yan, suka and then sugar. Yan lang. Tutunawin lang natin yung sugar. Ito na siya. Natunaw na yung sugar natin. Kaya kailangan muna natin siyang palabingin. Ito. Yung ano natin, kailangan natin drain natin siya. So, wait muna tayo. Kailangan natin palabigin ito bago natin siya i-mix. Ayan, umpisa na natin. Ang dami niya. Hirapan tayo maghalo nito. Dali lang guys, mix together na lang yan. Lagyan natin yung mixture. Then siyempre haluin natin. Sobrang dali lang gawin guys. Kasi ngayon winter, mas masarap ang radish. At saka mas maraming radish. Kasi ngayon ang season ng radish. Kaya mas masarap talaga ang radish ngayon. Panahon ng labanos. Labanos season. Ngayong winter dito sa Taiwan. So yun lang, may kusmikos lang natin siya. Tapos pwede natin siyang ilagay sa garapon. Nilagay nyo sa rep. Siguro mga 3 to 4 days, ano na to, pwede na siyang gawing appetizer. So, ganyan lang guys ang gumawa ng pickles, radish pickle. Pickle radish. Guys, eto na. Ilagay na natin siya sa ating garapon. So, recycled lang yung garapon ko dyan guys. Pero, na-sterilize ko naman siya. So, yan. Ilagay natin na lahat dito sa ating garapon. So, meron ako yung garapon, dalawang malaki, isang maliit. So, hopefully sakto yung ating garapon.
So, ayan na nga guys. I think sakto yung ating lalagyan guys. Diyan, kasaktong-sakto yung available na na garapon na na-prepare ko. So, ayan. Sobrang dali lang nitong gawin guys. Masarap tong appetizer. Pero yun nga, medyo maantot siya. Parang amoy utot. Alam niyo naman ang labanos, parang amoy utot. Lalo na pag siya, pag nakulog, diba? Pero masarap siya. Kasi lalo na ito guys, yung natanggal yung lahat. Na drain mo siyang mabuti. Dahil, kasi nilamas natin siya ng asin. Na-drain natin siya. Mas crunchy yung kalalabasan ng pickles natin. Pag ganun. So, ayan. Almost done na tayong maglagay. So, saktong-sakto talaga siya, guys. So, ayan. Pagkasyahin na natin. So, dito sa Taiwan, guys, favorite nila tong pao chai. Sa Chinese, tawag nila dito ay pao chai. Either cabbage or ano ba yan? Yung pechay bagyo. Yan. Pao chai pa rin ang tawag nila. Pao chai means like binabad na gulay. Parang gano'n yung ibig sabihin niya. So, ang mga Taiwanese mahilig sa ganyan. Mahilig silang mag-preserve ng pagkain. So, wala silang sinasayang na pagkain dito. Lahat pwedeng kainin. So, ayan na nga guys. At napagkasya natin, nailagay natin. So, dagdagan natin ng mixture. Make sure na makover ng mixture yung labanos natin. So, ayan, saktong-sakto siya. Actually, may sobra pa ako dyan, guys. Ayan na siya. So, ayan, nakita niyo may mga paminta na siyang buo. Nilagyan ko siya ng pamintang buo. So, yun lang, guys. Sobrang dali lang yung gawin. Talaga. So, pag marami kayong radish, gawin nyo rin to para hindi masayang. Kasi hindi naman yan nauubos lang. So, ito magtatagal ito ng ilang buwan kung meron kayong ganyan. So, yun lang guys ang ating for today's video. Thank you for watching.